Dear IFM. Kahit minaliit at sinaktan niya ang damdamin mo noon, handa ka pa rin gawin ang lahat para sa kanya dahil mahal na mahal mo siya. Ako nga pala si Edison. 33 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati. At lagi akong nakikinig sa inyong programang Dear IFM. Hindi ako mahilig makinig sa mga radio dramas, pero magmula nang mapakinggan ko ang programang ito, ay wala na akong pinapalagpas ng mga kwento dito. Nang dahil sa Dear IFM, may kalayaan ang mga letter senders na maipahayag ang mga saloobin at damdamin nila. Kaya naman, nagdesisyon akong ibahagi sa inyo ang isang pangyayari sa buhay ko. Sana naman ay huwag niyo akong husgahan kapag napakinggan niyo na ang aking kwento. Pwede ba, Edison? Huwag mo na akong suyuin. Pagkatapos mo kong isumbong, magsasorry ka sa akin ngayon? Faye naman, gusto ko lang sana makapag-usap tayo na maayos. Nagsasorry ako kasi nasaktan kita. Wala na, tapos na. Kahit mag-sorry ka pa, napagalitan na ako eh. Muntik na ako mawala ng trabaho dahil sa'yo. Hindi ko naman ginusto mangyari sa'yo yun. Ang intention ko lang, maging tama ang lahat. At paano naging tama yun? Ay pinahamak mo nga ako eh. Baka naman gumaganti ka lang. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Kahit kailan, hindi ko gugustuhin na may masamang mangyari sa'yo. Lalo na sa trabaho. Alam mo, magpakatotoo ka na lang kasi, Edison. Alam ko namang nasaktan kita dahil nireject kita eh. Mababaw na dahilan yan para gawin ko sa'yo yun. Isa pa, kilala mo naman ako eh. Hindi ko magagawa yan sa kahit na sino. Dapat kasi nanahimik ka na lang. Ang lit-lit na bagay, pinalaki mo pa. Ano ba kasing problema mo? Hindi na kasi tama yung ginagawa nyo. Binubuli nyo yung ka-office mate natin eh. Gusto ko lang na ma-realize nyo yung mali nyo. Bakit? Niloloko lang naman namin siya eh. Nagbibiro lang kami. Siguro ang pinakamasakit na sandali ng buhay ko. Tuluyan nang nawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Kahit na alam kong hindi maganda ang pag-uugali niya, pinipilit ko pa rin kumbinsihin ang sarili kong mabuti siyang tao at naiimpluwensyahan lang siya ng mga taong nasa paligid niya. Pero wala na akong magagawa. Kinasusuklaman na niya ako at nawala na ang pag-asa kong makuha ang puso niya. Nag-resign ako sa trabaho dahil hindi ko kinaya ang sakit na nararamdaman ko. Nabalitaan ko na lang na nang-ibang bansa si Faye at wala na akong balita sa kanya. Susuko na sana ako sa buhay dahil para sa akin, siya na lang talaga ang babaeng mamahalin ko. Pero pinili ko pa ring mag-move on dahil kung hindi, baka kung ano pa ang mangyari sa akin. At hindi ko aakalaing makakatuluyan ko ang babaeng naging dahilan kung bakit nagalit sa akin ang babaeng tanging laman ng puso ko. Edison naman, ang dumi-dumi ng mga damit mo. Kung saan-saan ka kasi nagpupunta. Sorry naman mahal. Nagkayayaan yung barkada eh. Alam mo naman kami kapag naglalaro ng basketball. Hay nako, alam mo, kaya nadadagdagan yung mga labahan ko eh. Tulungan mo nga ako sa paglalaba ha. Oo naman. Huwag kang mag-alala. Lagi ako nandyan para sa'yo. Ayoko naman nahihirapan ka. Sus! Inuto mo pa ako. May isa pa pala tayong problema eh. Naubos na yung sabong panlaba natin. Mamaya, bumili ka na. Okay, ako na yung bahala dyan mamaya. Ano nga pala yung ginagamit natin kapag naglalaba tayo? Sus, ikaw talaga. Lagi na lang nawawala sa isip mo yan. Tandaan mo to ha. Pride detergent. Di lang puti, kislap puti. Oo nga pala, yun pala yun. Sorry mahal ha. Nagiging makakalimutin na kasi ako ngayon eh. Ganito siguro kapag tumatanda na. Ay nako, tumigil ka nga dyan, Edison. Bata ka pa. Kaya lang pagdating sa mga obligasyon mo dyan sa bahay, dyan ka madalas nakakalimot. Huwag ka nang magalit. Tutulungan na kita maglaba eh. Ay, wait lang ha. Sino to? Hoy, ano yan? May nag-add yata sa akin. Ay nako, inuna pa yung social media kaysa dyan sa asawa. Ikaw naman, Ami. Huwag ka nang magtampo. Sandali lang to. Teka. Parang kilala ko to ah. Ano? Bakit?
Sino ba yung nag-add sa'yo ha? Dating kaklase mo? Dating ka-office mate? Wala. Huwag mo na alamin. Di naman siguro importante kung sino siya eh. Ay nako, sabihin mo na. Sino ba yan? Wala Sino? nga lang yun. Hayaan mo na. Ay. Sige na, maghahanda na ako. Bibili na ako ng sabon para makapaglaban na tayo. Ano ba naman yan? Edison naman eh. Bakit ba ayaw mong sabihin sa akin kung sino yan ha? Nagtatanong lang naman ako. Hindi mo na nga kailangan malaman yun. Edison, kung hindi mo sasabihin sa akin kung sino yan, alam mo, iisipin ko, siguradong may tinatago ka sa akin. Ami, ayoko lang na masaktan ka. Kaya pwede ba, huwag na natin siya pag-usapan, please? At bakit naman ako masasaktan ha? Sino ba yan? Sabihin mo na kasi sa akin. Kasi alam mo, lalo lang ko naguguluhan eh. Okay. Huwag ka sana mabibigla kapag Magiging okay lang ako sa ginawa sa akin ng babaeng yan? Baka nakakalimutan mo. Siya yung nang-api sa akin. Pinagkaisa nila ako. Minaliit nila yung pagkatao ko. kalimutan mo na lang yan, Ami. Kalimutan na lang natin. Matagal nang nangyari yan. Huwag ka nang magpapa-apekto. Palibhasa kasi. Hindi naman ikaw yung naging biktima nila. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko. At hanggang ngayon, masakit pa rin yung ginawa nila sa akin. Alam ko yun. Ako nga yung nagtanggol sa'yo, di ba? Ako rin yung nagsumbong sa kanila. Pero wala rin mangyayari kung hanggang ngayon nakakulong pa rin tayo sa galit na nararamdaman natin. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na lang yung nangyari. Alam kong masakit ang mga ginawa ni Faye sa asawa ko. Pero mahirap naman kung habang buhay na lang siyang magpapadala sa galit na nararamdaman niya. Naniniwala akong lahat ng tao ay may karapatan na bigyan ng kapatawaran anuman ang naging kasalanan nila. Nararamdaman kong si Faye na ang gumagawa ng paraan para lumapit sa amin at makipag-ayos. Kaya sino ba naman ako para magmatigas? Nag-chat si Faye para kumbinsihin kaming mag-asawa na kumain. Siyempre, ayaw ni Ami. Kaya hindi ko na siya pinilit. Niayaw din niyang tumuloy ako, pero hindi niya ako mapipigilan. Excited na akong makita ulit ang babaeng minsang nagpatibok ng puso ko. Grabe ka talaga, Faye. Mukhang asensado ka na. Malaki ba talaga yung kita kapag sa ibang bansa ka nagtatrabaho? Di naman. Ikaw talaga. Kataon lang. Pasok lang kasi ako sa kumpanyang malaki magpasahod eh. Ngayon lang yata ako nakakain sa restaurant na ganito eh. Mukhang mamahalin yung mga kinain natin. Ay nako, mamahalin nga. O ang tanong, nagustuhan mo ba? Oo naman. Yun nga lang, kung kahit gusto kong dalhin dito yung asawa ko, mukhang hindi ko magagawa. Sobrang mahal dito eh. Ay teka, nasan si Amy? Ba't di mo sinama? Kala ko pa naman makakapag-usap na kami. Pasensya ka na. Alam mo naman, hindi pa rin talaga nakakalimutan ni Ami yung nangyari. O di hanggang ngayon galit pa rin pala siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Sinusubukan ko naman siyang kausapin tungkol dyan eh. Sabi ko sa kanya, hindi siya dapat nagpapakain sa galit na nararamdaman niya. Hindi ko rin naman masisisi yung tao eh. Wala rin namang kapatawaran yung ginawa namin sa kanya noon. Huwag mong sabihin nga yan. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya? Bigyan mo lang ng oras si Ami. Sa ngayon kasi, hindi pa siya handa. Matagal ko nang pinagsisihan yung naging kasalanan ko sa kanya, Edison. Maniwala ka sa akin, nagsisi na ako. Naniniwala naman talaga ako sa'yo. Alam ko namang mabuting tao ka. Nadala ka lang sa pakikisama sa mga kaibigan mo. Salamat ha. Sinabihan ko nga rin silang kausapin kayong mag-asawa, ayaw naman. Wala na tayong magagawa dyan. Basta ako, kinalimutan ko na lang yan. Nakaraan na lang yan para sa akin. Pero syempre, para kay Ami, hindi ganun kasimple yun. Naintindihan ko kung hanggang ngayon hindi pa rin niya ako mapatawad. Tsaka, gusto ko rin mag-sorry sa'yo eh. Ano ka ba, Faye? Hindi mo na kailangan gawin yan. Wala kang kasalanan sa akin. Anong wala? Nakalimutan mo na ba yung mga sinabi ko sa'yo? Syempre, nasaktan ko rin naman yung damdamin mo eh. Wala lang yun. Kahit kailan, hindi ko naman inisip na nagkaroon ka ng kasalanan sa akin. Ito naman, masyado ka nagiging mabait sa akin eh.
Alam mo kung wala kang asawa ngayon, iisipin ko may gusto ka pa rin sa akin. Ikaw talaga hanggang ngayon di pa rin talaga nawawala yung pagiging joker mo. Alam mo dati, ang saya-saya kaya natin. Tapos ayun, biglang nagkaroon tayo ng problema. Kung may babalik lang sana natin yung dati nating samahan, no? Bakit? Pwede pa rin naman natin gawin yan Para sa akin, ano pa man yung mangyari, hindi dapat natatapos yung pagkakaibigan. Ang ibig mong sabihin, tinatanggap mo pa rin ako bilang kaibigan? Pagkatapos ng lahat ng mga ginawa ko sa'yo tsaka sa asawa mo? Alam mo namang espesyal ka para sa akin. Aaminin ko, nasaktan ako sa mga ginawa mo. Pero naiintindihan ko rin naman kung bakit galit ka sa akin noon Magsimula tayo ulit. Kalimutan na lang natin yung nakaraan. Walang perpektong tao sa mundo at lahat tayo ay nagkakamali. Kaya wala akong karapatan na hindi patawarin ang isang dating kaibigan. Ang mahalaga, nagsisisi na siya sa mga maling ginawa niya at siya pa mismo ang nakipag-ayos sa amin. Nasaktan ako sa mga pangmamaliit at pangiinsulto niya sa akin noon. Pero wala na sa akin ang mga iyon. Kahit nagalit pa rin ang asawa ko sa kanya, iintindihin ko na lang kung ano ang nararamdaman niya. Hindi rin naman biro ang mga nangyari sa kanya at kailangan pa siguro ng sapat na panahon para ibigay niya ang pagpapatawad niya. Hindi ko siya pwedeng pilitin. Basta ako, ginawa ko pa rin ang isang bagay na tingin kong tama. At handa na akong simulan ulit ang pakikipagkaibigan ko sa babaeng minsan kong minahal. Nagpatuloy pa rin ang pag-uusap at kamustahan namin ni Faye. Sa chat na lang kami nakakapag-usap dahil pareho kaming busy sa mga kanya-kanyang buhay namin. Marami akong ginagawa sa trabaho ko, samantalang nilalakad naman ni Faye ang pinaplano niyang negosyo dahil dito na sila titira ng asawa niya sa Pilipinas. Nagagalit sa akin si Ami dahil bakit kinakausap ko pa rin ang taong nang apis sa kanya noon. At hindi naman ako napapagod na ipaliwanag sa kanyang kailangan din naming magpatawad at mag-move on. Pero hindi ko pa rin o hindi pa rin ako naiintindihan ng asawa ko. Nilalamon pa rin siya ng galit niya, pero ako, ayoko nang makulong sa nakaraan. Hello? Faye? Ba't napatawag ka? Hello, Edison, pasensya ka na. Pwede ba kita makausap? Oo naman. Yun lang pala Bakit? May problema ba? Meron Kaya lang, nandiyan ba si Ami? Baka mamaya magalit sa'yo yun dahil kinakausap mo ko. Huwag kang mag-alala. Natutulog yung asawa ko. Tsaka, hindi naman siya dapat magalit kung kausapin kita. Maraming salamat kahit malaki yung atraso ko sa'yo, ang bait mo sa akin. Ilang beses ka na nagpapasalamat sa akin Kalimutan mo na nga yung nangyari nun. Sige na. Bakit ka ba napatawag? Ano ba yung problema mo? Hindi ko nga alam kung okay bang kausapin kita tungkol dito Para kasing nahihiya ako. Huwag ka na mahiya sa akin. Kaibigan mo ko. Di ba? Paano kita matutulungan kung magdadalawang isip kang sabihin sa akin yung pinagdadaanan mo? Wala naman, baka kasi mababaw lang to para sa'yo Baka mamaya pagtawanan mo lang ako kapag sinabi ko yung problema ko. At bakit ko naman gagawin yun? Kilala mo ko, Faye. Hindi ko minamaliit yung problema ng isang tao, lalo na kapag kaibigan ko. Okay, sige, sasabihin ko na. Yung asawa ko, pakiramdam ko kasi hindi na niya ako mahal Ikaw naman, no? Baka naiisip mo lang yan. Bakit mo naman nasabing hindi ka na mahal ng asawa mo? Wala, hindi siya tulad ng dati. Parang, ang lamig-lamig na niya sa akin kapag naglalambing ako. Ayun, napaka-irritable niya. Baka pagod lang yung asawa mo. Mataas yung posisyon niya sa work, di ba? Siguro, pero iba yung pakiramdam ko Feeling ko nga, may ibang babae na nagpapaligaya sa kanya. Hindi naman pwedeng idaan mo na lang sa tamang hinala yan. Baka napagbibintaan mo lang yung asawa mo. Mahirap yan. Ewan ko, basta namimiss ko siya. Halos hindi na nga niya ako inuuwian. Parang gusto ko naman bumalik sa States dahil sa ginagawa niya sa akin Kapag ginawa mo yan, lalo kang magiging malungkot. Kaya ka nga bumalik dito sa Pilipinas dahil hindi ka na masaya sa ibang bansa, di ba? Yan yung sinabi mo sa akin. Oo nga, tama ka.
Mabuti na nga lang talaga nandyan ka eh. Nagiging malinaw yung pag-iisip ko. Salamat ah. Walang anuman yun. Basta relax ka lang. Hindi makakatulong kung lagi mo na lang siyang paghihinalaan. Alam mo Edison, marami pang mga bagay na gumugulo sa isip ko. Para bang ikaw yung taong tama para kausapin ko. Okay lang ba kung magkita tayo? Sino ba naman ako para tanggihan ang isang kaibigan? Kaya nakipagkita ulit ako kay Faye at lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa. Naglabas pa siya ng mga sama ng loob at naawa naman ako sa kanya dahil hindi naman deserve ng kahit na sinong babae ang pangungulilang nararanasan niya sa asawa niya. Gusto ko siyang tulungan sa nararamdaman niyang kalungkutan. Ilang beses pang naulit ang pagkikita namin at lalo pang lumalim ang relasyon namin sa isa't isa. Parang naging higit pa sa pagiging magkaibigan. Alam kong mali, pero na-realize kong eto talaga ang totoong nararamdaman ko. Si Faye pa rin talaga ang babaeng pinaka-mamahal ko. Pahinga muna ako. Oh, sige. Napagod ako sa ginawa natin eh. Ako rin eh. Pahinga muna tayo. Pero huwag kang magagalit sa itatanong ko sa'yo ha. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Napapasaya mo nga ako eh. Faye, matagal ko nang hinihintay ito. Nagpapasalamat ako sa bawat gabing magkasama tayo. Pero tama pa ba itong ginagawa natin? May mga asawa tayo eh. May kanya-kanya tayong pamilya. Nagtataksil tayo sa kanila. Alam ko naman yun. Pero hindi ko pwedeng palagpasin tong pagkakataon na to. Faye, mahal na mahal kita. Sorry. Na-appreciate ko naman na lagi kang nandyan para sa akin eh. Napupunan mo yung mga pagkukulang ng asawa ko sa akin. Pero siya pa rin talaga yung mahal ko. Napaghandaan ko na yan. Alam kong kahit kailan hindi mo ako magagawang mahalin. Kung dito na ako sa ginagawa natin ngayon, kahit hanggang dito lang yung kaya mong ibigay sa akin, maligaya na ako. Kailan pa? Hanggang kailan natin to gagawin? Sa totoo lang nakukonsensya na ako eh. Mga tao lang tayo, Faye. Huwag mo na munang isipin kung ano yung tama. Kung minsan, kailangan din nating sundin kung ano yung nararamdaman natin. Ewan ko. Ayoko na, Edison. Ayoko na. Malaki na yung kasalanan ko kay Ami. Ayoko nang dagdagan. Teka lang. Huwag mong sabihing umuurong ka na. Faye naman, dapat walang sukuan. Pero hindi naman buo yung loob ko sa setup natin eh. Ayokong isipin mo na ginagamit lang kita. Pero ayoko na rin magkasala pa sa asawa ko. Yung asawa mong binabaliwala ka lang at hindi ka naman minamahal. Ako yung nandito para sa'yo, Faye. Kalimutan mo na lang siya. Sige, sabihin na nating ikaw yung pipiliin ko kaysa sa asawa ko. Pero paano yung asawa mo? Makakaya ba ng konsensya mong saktan si Ami? Hindi naman niya malalaman eh. Okay na to. Ayokong mawala ka pa sa akin. Mahal na mahal kita, Faye. Pero mali nga yung relasyong namamagitan sa atin. Alam kong mabuti kang tao, Edison. Huwag mong hayaang bulagin ka ng pagmamahal mo sa akin. Kung kaya nating itama to, itama natin, gawin na natin. Ayoko. Hindi na ako papayag na magkaalayo pa tayo. Hindi ko nalolokohin pa yung sarili ko. Kahit kinamuhian mo pa ako noon, hindi pa rin ako bumitaw sa pagmamahal ko sa'yo. Wala na akong pakialam. Nagkasala na rin lang tayo. Panindigan na natin to. Mabuti na lang at nakinig pa rin sa akin si Faye. Wala rin naman siyang mapapala sa asawa niya eh. Wala na rin namang pakialam ang lalaking yan sa kanya. Kaya bakit niya sasayangin ang pagmamahal niya sa taong ito? Nandito naman ako na handang ibigay ang buong buhay ko para sa kanya. Nagpatuloy pa rin ang ipinagbabawal na relasyon namin. May pakiramdam akong parang naghihinala na sa amin ang asawa ko. Pero wala akong nakikitang dahilan para itigil namin ito. Alam kong nagkakasala na ako kay Ami. Pero dumating na ako sa puntong wala na akong pakialam. Wala nang makakahadlang pa sa amin ni Faye. Ayoko nang mawala sa akin ang babaeng matagal ko nang minamahal.
Ami, kanina pa kita napapansin ah. Umaga pa lang nakasimangot ka na. Sinusupladahan mo pa ako. Bakit ang aga-aga? Nababadtrip ka na. Bakit ba hindi mo tanungin yung sarili mo ha? Baka sakaling makuha mo yung sagot dyan sa tanong mo. So sa akin ka pala nagagalit? Ami naman, kung may kasalanan ako sa'yo, sabihin mo na sa akin. Bakit ba hindi mo nalang aminin sa akin yung kasalanan mo ha? Kung sa bagay, wala naman taong umamin kapag may ginagawa silang mali, di ba? Hindi naman ako manghuhula para malaman ko kung ano yung pagkakamali ko sa'yo. Pwede ba? Huwag kang umarte dyan na parang ang linis-linis mo. Ang akala ko pa naman matino yung napangasawa ko. Yun naman pala, makapal din yung pagmumukha mo. Sandali lang. Ami, mahal. Parang sumusobra ka naman yata sa mga sinasabi mo. Alam mo ikaw ha, huwag mo nga akong matawag-tawag na mahal. Alam mo kung talagang mahal mo ko, hindi mo magagawa sa akin to. Ay, walang patutunguhan tong usapan na to. Saka na lang tayo mag-usap kapag malamig na yung ulo mo. Alis na muna ako. At saan ka naman pupunta ha? Sa babae mo? Bakit mo nagawa sa akin to ha, Edison? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Alam mo ikaw ha, napakasinungaling mo talaga. Kitang-kita ko yung usapan nyo ng kabit mo dyan sa cellphone mo. Hindi mo dapat pinapakailaman yung mga gamit na hindi naman sa'yo. Mali yan, Ami. Mali ha? Pero mas mali yung pagtataksil na ginagawa nyo sa akin. Grabe naman oh, sa lahat-lahat ng mga babae pwede mo makarelasyon. Edison naman, bakit siya pa? Bakit? Kung hindi siya yung karelasyon ko, hayaan mo na lang ba ako? Alam mo ikaw, huwag mo akong pinipiloso po, pwede ba? Huwag niyo akong paglaruan, mga hayop kayo. Sorry, Ami. Pero nangyari na yun eh. Alam ko malaki naging kasalanan niya sa'yo pero siya pa rin yung mahal ko. Ang lakas ng loob mo sabihin sa akin yan ha? Mas pinili mo pa yung babaeng nang maliit at umapi sa asawa mo. Wala akong magagawa. Hindi ko matuturuan yung puso ko kung sino yung mamahalin ko. Pero magagawa mong alalahanin kung sino yung mga taong dapat mong pahalagahan. At kami yun eh. Kami yun ang mga anak mo. At hindi yung babae na yan. Pinapahalagaan ko naman kayo eh. Kaya nga nandito pa rin ako. Pero wag niyo namang ipagkait sa akin yung babaeng mahal ko. Alam mong mali yung pagmamahal mo sa kanya. Ano ba? Bakit pinaglalaban mo pa? Oo, at wala na akong pakialam. Siya yung babaeng mahal ko. At siya yung babaeng pinipili ko kesa sa'yo. Ang akala ko ba nakalimutan mo na siya ha? Bakit siya pa rin yung laman ng puso mo ha? Bakit kahit mali, siya pa rin yung mahal mo kaysa sa akin na asawa mo? Dahil alipin ako ng pagmamahal ko para sa kanya. Alam ko mali yung nararamdaman ko. Inapikan niya at sinaktan niya rin yung damdamin ko pero siya talaga yung tinitibok ng puso ko eh. Masakit man para sa'yo. Pero hindi ko na palalagpasin yung pagkakataon ko. Hindi ko iiwan yung babaeng mahal ko. Alam kong kahit kailan, hindi naging tama ang pagtataksil sa asawa. Pero paninindigan ko pa rin ang mga ginawa ko. Mas pipiliin ko pa rin ang babaeng laman ng puso ko kesa sa babaeng pinakasalan ko. Masakit man para sa kanya ang nangyari, pero kailangan niyang maintindihan na kailangan kong maging totoo para sa sarili ko. Iniwan ako ni Ami at isinama niya ang mga anak namin. Pero wala akong pagsisisi sa naging desisyon kong piliin si Faye. Hanggang ngayon, kinokonsensya pa rin ako ni Ami sa ginawa kong pagtataksil sa kanya. Inapi na naman daw siya ni Faye sa pagkakataong ito at kasama na ako sa pananakit sa kanya. Maaaring tama siya, pero hindi na ako magpapadala. Si Faye pa rin ang babaeng mahal ko at masaya akong bumalik ulit siya sa buhay ko. Hindi ko sinasabing gayahin ako ng ibang mga lalaki sa ginawa ko sa asawa ko. Pero ang akin lang, mas pipiliin ko na lang na wag lokohin ang sarili ko at pipiliing makasama ang babaeng minamahal ko. Kung mali ako para sa inyo, wala na akong magagawa. Rerespetuhin ko na lang ang inyong opinyon. Hanggang dito na lang muna
Nagmamahal. Edison.